Ang Rusya ay inaasahang maging isang nangingibabaw na puwersa na may 400 at 19 na barko at submarino na may pinagsamang bigat na higit sa 100 at 26 na milyong tonelada. Ito ay inaasahang pangatlo sa pinakamalakas sa buong mundo. Dapat ay sapat na ang lakas nito para kay Pangulong Vladimir Putin ng Rusya upang ipakita ang kapangyarihan laban sa Ukraine habang nagpapakita pa rin ng lakas sa buong mundo. Ngunit hindi iyon ang nangyayari. Ang totoo, ang hukbong dagat ng Rusya ay isa lamang anino ng kung ano ang ipinagmamalaki nito. Isang papel na tigre na binubuo ng mga bulok na barko at magulong taktika ang nag-iwan dito na hirap na muling ipakita ang kapangyarihan tulad ng dati. Bagamat nananatili ang kakayahan nito sa submarino at mga misil, ang mga barkong pandigma nito ay labis nang nabawasan. Pinatutunayan nito na ang lakas pandagat ni Putin ay mas mahina kaysa sa gusto niyang paniwalaan ng mundo. Nagsimula ang lahat sa isang mainit na balita. Ang Rusya ay malapit nang tuluyang alisin sa serbisyo ang kanilang nag-iisang aircraft carrier. Ayon iyan sa Economic Times, na nag-ulat noong Hulyo 12 na tila malapit ng tuluyang iretiro ng Rusya ang Admiral Kuznetsov. Itong barko ay itinuring na isa sa pinakamahalagang yaman ng hukbong dagat ng Rusya. Kayang mag-displace ng 58,600 tonelada at umabot ng pinakamataas na bilis na 80 milya bawat oras sa pinakamalayo nitong saklaw na 8,500 nautical miles. Ang Admiral Kuznetsov ay mukhang kahanga-hanga sa papel. Ang laki nito ay sapat para sa 16 na Yak-41 na eroplano, 12 Su-27K ng Russia at iba't ibang helicopter tulad ng 4 na Kamov, Ka-27LD, 18 Ka-27PLO at 2 Ka-27. Pero ngayon, malapit na itong itapon at sa totoo lang, matagal na itong inaasahan. Hindi natupad ng Admiral Kuznetsov ang pagiging isa sa pinakamahalagang barko ng hukbong dagat ng Russia. Malinaw na ipinapakita iyon ng The Economic Times na binibigyang diin na ang barko ay dekada na ang tanda at halos 30 taon na itong nasa dagat. Madalas na hinahagupit ng mga sunog, pagkasira ng makina, at iba pang mga problema kaya't madalas hindi nagagamit. Para sa Rusya, ito sana ang magiging pangunahing barko nila. Pero kabaligtaran ang nangyari. Pero sa likod ng tila kahanga-hangang technical na detalye, nakatago ang napakaraming problema. Madaling makita ang barko mula sa malayo dahil sa hindi epesyenteng mga makina na pinapagana ng mazut na naglalabas ng makakapal na usok na itim. Ang mga makina at iba pang bahagi ng barko ay nangangailangan ng tuloy-tuloy na pagmamantine. Ang saklaw na 8,000 at 500 nautical miles ay hindi rin gaanong mahalaga kung ang barko ay maaari lamang mag-operate ng 45 araw. Madalas na nilalampasan ng Russia ang kakarampot na limitasyon ng Admiral Kuznetsov. Ayon sa ulat ng The Economic Times, kaya't ilang beses itong kinailangang hilahin pabalik sa daungan gamit ang mga tugboat. Alam ng Russia ang lahat ng mga problemang ito. Noong 2017 ipinadala ng Russia ang barko sa dry dock para sa isang overhaul na magpapabago rito tungo sa kung ano talaga ang dapat nitong maging. Ang problema, ang overhaul na iyon ay binaha ng napakaraming suliranin. Kaya ang Russia ay halos sumuko na at umatras. 1 taon pa lang mula nang simulan ang pagsasaayos. Isang matinding sunog ang tumama sa barko sa iba't ibang bahagi nito. May bumagsak na crane sa flight deck nito. At paulit-ulit na naantala ang pagkukumpuni nito dahil sa korupsyon sa hukbong dagat ng Rusya. Ayon sa The Economic Times, dapat sana ay nakabalik na sa dagat si Admiral Kuznetsov pagsapit ng 2022. Lumipas na ang takdang panahon na iyon. Ngayon, mukhang lalong hindi na malamang makabalik pa ang barko sa karagatan ng mundo. Ayon sa The Economic Times, isa sa mga pambansang pahayagan ng Rusya ang nagsasabing itinigil na ang lahat ng trabaho sa aircraft carrier. May mga mataas na antas ng pag-uusap ngayon kung ipagpapatuloy pa ba ang pagbuhos ng pera sa naging butas ng pera na ito o tuluyang ipapatapon na lang ang barko. Isang pangunahing boses sa hukbong dagat ng Rusya ang naniniwalang dapat piliin ang huling opsyon. Ayon sa dating commander ng Pacific Fleet ng Rusya, Admiral Sergei Avakians, ang pagpapatapon sa napakalaking barko ay tiyak na tamang desisyon.
Iniulat ng Moscow Times na sinabi rin niya na ang Kuznetsov ay mula sa ibang panahon. Ito ay isang napakamahal at hindi epektibong sandata pandagat. Ang hinaharap ay nasa mga robotic na sistema at mga walang pilotong sasakyang panghimpapawid. Nakakahiya yon para kay Putin. Ang nag-iisang aircraft carrier ng Russia ay itinuturing na isang malaking pag-aaksaya na hindi kayang patakbuhin o tustusan ng Russia. Samantalang, ang dalawang iba pang pangunahing militar na kapangyarihan sa mundo, ang United States, ay may ilang operational na carrier. Pero so ano ngayon? Maaaring isipin ng iba na, sige, mababawasan ang lakas pandagat ng Russia kung i-decommission nila ang Admiral Kuznetsov. Ngunit hindi nangangahulugan na mawawala na ang buong hukbong dagat ng bansa. Isa lang itong barko, kahit na napakalaki, na pinaglaanan ng Russia ng hindi mabilang na oras at lakas. Ang pagkawala ng isang barko ng Russia ay nangangahulugan na may 400 at 18 pa silang natitira para takutin ang Ukraine at ang mundo. Kaya paano masasabi na ang hukbong dagat ng Russia ay bumabagsak na dahil lang sa isang barko? Ang sagot dyan ay ang nangyayari sa Admiral Kuznetsov ay maliit na larawan lang ng mas malalaking problema na bumabalot sa buong hukbong dagat ng Russia. At nagsisimula ang mga problemang iyon sa kaupaidlan ng kakayahan ng Russia na magsagawa ng pagkukumpuni ng mga barkong pandigma na lampas pa sa tanging aircraft carrier nito. Noong ika-6 ng Enero, naglabas ang Defense Express ng ulat na nagsasabing tuluyan ng iniwan ng Russia ang lahat ng pagtatangka nitong kumpunihin ang mga barkong pandigma nito sa Crimea. Ang desisyon ay dumating kasabay ng pangamba na gagamitin lang ng Ukraine ang pagkumpuni para atakihin pa ang mas maraming barko ng Russia. Habang nakatingga ang mga ito sa Crimea, tuyo ang mga daungan. Problema rin ang paglipat ng mga barko. Gaya ng ipinaliwanag ni Dmytro Platenchuk, tagapagsalita ng hukbong dagat ng Ukraine, ang pangunahing mga pasilidad ng mga Ruso ay nasa Crimea pa rin, ayon sa kanya. Pero napatunayan na namin sa aktwal na hindi na posible para sa kanila na gamitin ang mga repair base ng kanilang Black Sea Fleet para ayusin ang kanilang mga barko. Kailangan muna nilang dalhin doon ang mga barko. At ngayon, wala nang gagawa niyan. Ipinaliwanag ng tagapagsalita na ang maraming matagumpay na pag-atake ng mga Ukrainian ang lumikha ng ganitong sitwasyon. Binanggit niya ang pagkasira ng Ukraine sa isang Russian Cyclone missile ship na dating nagbabantay sa Sevastopol Bay, pati na rin ang pag-atake sa isang submarine at ang pagkasira ng MRK Askold sa Kerch. Ginagawa ng mga insidenteng ito na malinaw sa mga Ruso na hindi na talaga posible ang paggamit ng Crimea para sa pagkukumpuni habang may mga pasilidad para dito sa Novorossiysk. Hindi maikukumpara ang mga natitira sa sinakop na Crimea sa Ukraine, sabi ni Platenchuk. At problema ito ng Russia. Ibig sabihin, hindi nila maayos ang mga barkong maibabalik sana sa Black Sea para manggulo sa Ukraine. Tatalakayin ito maya-maya. Pero ipinapakita rin nito kung gaano talaga kakulangan ang mga pasilidad ng Russia sa pagkukumpuni ng barko. Ayon kay Platenchuk, kaunti na lang ang pasilidad ng Russia maliban sa mga nasa Crimea na nakuha nila mula sa ilegal na pag-aangkin sa peninsula. Hindi makakapagkumpuni ng barko ang isang bansa kung ang kanilang pasilidad ay siksikan na. Hindi rin maaaring baliwalain ang epekto ng mga sanksyon ng kanluran sa larangan ng pagkukumpuni ng barko. Ayon sa Royal United Services Institute, lalo pang pinahirapan ng mga sanksyon ang Rusya na makakuha ng mga pyesa at kagamitan na kinakailangan para sa pangkalahatang pagpapanatili ng kanilang militar. Kahit ang mga bilihin ay mas mahal na ngayon kumpara dati, na nagdaragdag ng pasanin sa ekonomiya ng bansa habang lalo pang inilalapit ni Putin ang kanyang bansa sa mga kaalyado tulad ng China. Napilitan ang Rusya na bigyang prioridad ang pagbili at pagkukumpuni ng mga armored na sasakyan at mga drone. Dahil napatunayan na mas mahalaga ang mga ito sa taktika kaysa sa kanilang mga eroplano na hindi nila kayang mapanatili ng maayos. Gayon din sa mga barkong Ruso. Ang natitirang paraan ng Rusya para magamit ang kanilang hukbong dagat laban sa Ukraine ay sa pamamagitan ng Black Sea na mabilis nang nawawalan ng silbi kay Putin. Dahil dito, bumababa na ang gastos ng Rusya sa pagpapanatili ng kanilang mga barko na gumagana pa. Ang Admiral Kuznetsov ang pinakabagong biktima. Ang totoo, malamang na sa kasalukuyan,
At sa mga darating na taon ay mas marami pang barko ng Rusya ang aalisin sa serbisyo dahil wala lang talaga silang pasilidad o pondo para mapanatili ang mga ito na lumulutang. Dagdag pa rito ang katotohanang kailangan ni Putin magpanatili ng isang shadow fleet ng mga barko at tanker na nagpapahintulot sa kanya na iwasan ang mga parusa. Habang mahalaga ang fleet na iyon para mapanatili ang pagdaloy ng pera papasok sa Russia, kinailangan din ni Putin na gumastos ng hindi bababa sa 10 bilyong dolyar para buuin ito. Yan ay perang hindi mapupunta para sa hukbong dagat ng Russia. Kinailangan din niyang magprioridad dahil ang digmaan sa Ukraine ay tumagal ng mas mahaba kaysa sa inaakala niya. Gagastusin ba niya ang pera para mapanatiling maayos ang kanyang shadow fleet dahil sa kakayahan nitong kumita? O gagastusin niya iyon para sa hukbong dagat? Hindi pa rin ginagamit ng Rusya ang unang pagpipilian na mas may saysay kaysa sa pangalawa. Nagkakaroon ito ng sitwasyon kung saan ang mga barkong nangangailangan ng pagkukumpuni ay hindi ito nakukuha. Ang kakulangan sa pagkukumpuni ng mga barko sa Rusya ay isa sa mga dahilan ng pagbagsak ng kanilang hukbong dagat. Ngunit may iba pang mga kadahilanan. Halimbawa, tingnan natin ang nangyayari sa Dagat Itim. Napag-usapan na natin ang anyong tubig na ito at may malalaking plano si Putin na gamitin ang Dagat Itim para saktan ang Ukraine nang sinimulan niya ang kanyang pananakop. Kampante siyang makakayanang maglayag ng kinatatakutang Black Sea Fleet niya kahit kailan. Magdadala siya ng mga tropa at kagamitan mula Crimea papuntang Timog Ukraine at magsasagawa pa ng mga missile strike laban sa kanyang kalaban. At tama si Putin sa loob ng maikling panahon. Ngunit nakahanap ang Ukraine ng mga pamamaraan para pabagsakin ang mga barko sa Black Sea gamit ang mga missile at drone sa dagat. Ayon sa 1,945, naging sanhi ito ng matinding labanan sa tubig. Nawala na sa Russia ang 26 na barko na alinman ay nawasak o nasira ng husto kaya hindi na sulit ipaayos. Ang mga barkong iyon ay kumakatawan sa 1/3 ng fleet na inakala ni Putin na magiging hindi mapipigilan. Lalo na't halos walang maipagmamalaking totoong hukbong dagat ang Ukraine. Mayroon lamang itong 89 na barko. Halos lahat ay mga patrol vessel at iba pang maliliit na barko na walang laban sa mga warship ng Russia. Ngunit di naman kinailangang gawin iyon ng Ukraine. Napilayan nito ang Black Sea Fleet kahit wala silang navy. Tulad ng binanggit ng Atlantic Council, naging sobrang magulo ang sitwasyon sa Black Sea para kay Putin na nagawang ideklara ng Ministry of Defense ng United Kingdom na hindi na gumagana ang fleet ng Russia simula pa noong tagsibol ng 2024. Halos umatras na ang Russia mula sa Black Sea. Inilalayo na ng Russia ang kanilang mga barko sa Ukraine para maiwasan ang mga pagsalakay ng missile at drone. Dahil dito, hindi na rin magagamit ang mga barkong ito para atakehin ang Ukraine. Ang nangyayari sa Black Sea ay nagpakita na ang Navy ng Russia ay wala ng lakas at lalo pang hindi na kayang ayusin. Galit na galit si Putin doon. Ayon sa Atlantic Council noong Hulyo 2000 at 24 naging katawa-tawa ang sapilitang pag-atras ng hukbong dagat ng Russia mula Crimea sa kabila ng mga banta ng paglala. Tila walang pakialam ang leader ng Russia na inilalantad ang kawalan ng saysay ng sinasabing makapangyarihang hukbong dagat nito. Nanalo ang Ukraine sa digmaan sa dagat gamit ang halos walang sariling hukbong dagat. May iba pang mga dahilan kung bakit malaking problema para sa Russia ang sitwasyon sa Black Sea. Mahalaga ang Black Sea para sa Russia dahil ginagamit ito sa pagpapadala ng langis at gas sa Europa at gitnang silangan. Gayunpaman, gamit lang ang isang mahina at luma na hukbong dagat, napanalunan na ng Ukraine ang labanan sa Black Sea. Ayon sa National Security Journal noong Abril, pinapakita rin nito na walang bisa ang banta ni Putin ukol sa nuclear. Maaaring ginagawa ang mga bantang iyon ng leader ng Russia dahil alam niyang mahina ang kanyang mga barko. Mas mabuting takutin ang Ukraine gamit ang mga banta kaysa makipaglaban ng direkta. Nabigo ang mga banta at nanalo ang Ukraine sa Dagat Itim. Dagdag pa sa problema, hindi rin kayang palakasin ni Putin ang naghihingalo niyang Black Sea Fleet gamit ang mas maraming barko. Ito ay dahil sa Turkey na ginamit ang karapatang isara ang daanan papasok sa Dagat Itim base sa 1,936 Montreux Convention. Pinagbawalan ng Turkey ang Russia at Ukraine na magpadala ng mga barkong pandigma sa Dagat Itim. Hindi iyon problema para sa Ukraine dahil wala naman talaga silang mga barkong ipapadala mula pa lang sa simula.
Pero para sa Russia, na matinding tinamaan sa Dagat Itim, ang hindi makapagdagdag ng mga barko ay malinaw na problema. Ibig sabihin, mukhang madilim ang kinabukasan ng Black Sea Fleet. Mananatili na lang itong nakaatras, na ginagawa itong halos walang silbi para sa Russia o babalik ito sa Dagat Itim at unti-unting masisira dahil sa mga drone at missile ng Ukraine. Ang pagkawala ng aircraft carrier, mababa ang kalidad ng pagkukumpuni ng barko ng Russia at mga issue sa Dagat Itim ay sabay-sabay na nagpapahina sa hukbong dagat ng Russia. Pero may iba pa. Balik tayo sa 1,000 naraan 45 at sa kapayapaan ng Enero 2025. Binanggit ng outlet na ang lahat ng pagtutok sa kapalaran ng Black Sea Fleet ay naglalayo ng atensyon mula sa katotohanang matagal ng nasa masamang kalagayan ang hukbong dagat ng Russia bago pa man nagsimula ang digmaan sa Ukraine. Maaaring magmukhang kakaiba ang pahayag na yan sa isang bansang may ikatlong pinakamalakas na hukbong dagat sa mundo ayon sa Global Firepower. Ngunit hindi gaanong mahalaga ang kagamitan at bigat ng barko kung ang isang bansa ay may lumang hukbong dagat na may limitadong kakayahan. Hinati ng 1,945 ang kakayahan ng hukbong dagat ng Rusya sa iba't ibang kategorya. Ang dalawang battlecruiser na Kirov class ng Rusya ay simbolikong mahalaga, ngunit halos 40 taon na rin ang edad. Isa sa mga ito ay nakadock na para sa modernisasyon ng mahigit 6 na taon. Inaasahang babalik ito sa serbisyo sa 2026, ngunit mukhang hindi mangyayari dahil sa kasalukuyang sitwasyon ng Rusya sa pagkumpuni ng mga barko. Ang Admiral Kuznetsov ay may napakaraming problema gaya ng nabanggit na. Ayon sa 1,945, halos wala ng silbi ang barko sa isa pang dahilan. Ang mga taong marunong magpatakbo nito ay hinayaang mawalan ng silbi. Ayon sa 1,945, sa madaling salita, wala na sa Russia ang mga espesyalistang kailangan nito para mapatakbo ang tanging aircraft carrier nila. Kahit pa magawa nilang maayos ang barko sa isang himala. Dahil nakadaong lang ang nag-iisang aircraft carrier ng Russia, hindi makapagsanay ang mga tripulante at piloto nito sa pagpapatakbo ng ganitong laking barko. Ayon sa 1,945, wasak din ang industriya ng paggawa ng barko sa Russia, kaya mukhang halos imposibleng mapalitan ang mabilis na tumatandang fleet nila. May punto ka dyan. Kung hirap na ang Russia sa pagkukumpuni ng mga kasalukuyan nitong barko, natural lang na hindi ito makakagawa ng marami. Noong Abril, inihayag ni Putin ang dolyar siyam na 847 bilyong programa upang magtayo ng mga bagong barko hanggang 2050. Pero ang pangmatagalang estratehiyang iyon ay hindi masyadong makakatulong sa hukbong dagat ng Russia sa ngayon. Bukod dito, ang di matatag na ekonomiya ng Russia ay nagpapataas ng pag-aalinlangan kung kakayanin ba ng bansa ang ipinangakong pamumuhunan ni Putin. Pagkatapos ng lahat, malamang na matagal nang wala si Putin pag natapos ang kanyang programa. Sino ang makapagsasabi na ang susunod na leader ng Russia ay hindi ititigil ang proyekto dahil kakailanganin nila ang perang ipinangako ni Putin para ayusin ang ekonomiya ng Russia? Pag-uusapan pa natin yan mamaya. At may problema pa sa mga daungan ng Russia na dapat isaalang-alang. Isa sa mga dahilan kung bakit napakahalaga ng Crimea sa Russia ay dahil nagbibigay ito ng akses sa mga daungan na magagamit ng bansa buong taon. Iyan ay isang bagay na napakabihira para sa Russia. Ayon kay James Marinero, isang manunulat sa Medium, kung ang Russia ay matatagpuan sa ibang lugar bukod sa kinaroroonan nito ngayon, magkakaroon ito ng napakalakas na puwersa pandagat. Ang isang bansa na sumasaklaw sa 11 time zones ay kayang magpadala ng mga barko halos saan mang panig ng mundo. Gayunpaman, ayon kay Marinero, kakaunti lamang ang mga daungan ng Russia na hindi nagyayelo. Sa heograpiya, ang bansa ay nasa pinakamasamang posibleng lokasyon para mapakinabangan ang laki nito. Marami sa mga daungan nito ay hindi magagamit sa malaking bahagi ng taglamig. 7 lang ang mga daungan ng Russia na hindi nagyayelo. At 3 dito ay nasa o malapit sa Crimea. Ang daungan ng Vladivostok ay nasa dulong silangan. Daanan patungong mga karagatan ng Asia. Ang Kaliningrad, Murmansk at St. Petersburg ay nagbibigay ng access sa Baltic Sea at Atlantic Ocean. Pero kahit ganoon, ang 7 all-weather na daungan para sa hukbong dagat na may mahigit 400 barko ay hindi perpekto para sa Russia. Dagdag pa rito,
Kailangan ding bukas ang mga daungan na iyon para sa komersyal na pagpapadala. Mas lalo pang nababawasan ang espasyo para sa mga barkong militar ng Russia. Ayon kay marinero, maaaring solusyonan ng Russia ang problema sa nagyeyelong daungan gamit ang kanilang mga nuclear icebreaker. Ngunit para lang ito sa komersyal na layunin. Ang isang hukbong dagat na kailangang makapagpadala kaagad ng mga barko ay hindi makakahintay sa isang nagyeyelong daungan na naghihintay sa icebreaker para magbukas ng daan. Mga aircraft carrier na tinatanggal sa serbisyo at kawalan ng kakayahang ayusin ang mga barko. Maraming barko ay naluluma na at tinatanggalan ng serbisyo. Limitadong paggawa ng barko, problema sa Black Sea at mga issue ng Russia sa kanilang mga daungan. Ang kombinasyon ng mga isyong ito ang nagtutulak sa hukbong dagat ng Russia papunta sa bangin. Noong una ay inakalang napakalakas. Ang hukbong dagat na iyon ay isa na lamang papel na tigre ngayon. Napatunayan ng Ukraine na maaari itong mapinsala hanggang sa sumuko gamit ang mga drone at misil. Ang lahat ng ito ay humahantong sa huling tanong, ano ang susunod para sa hukbong dagat ng Rusya? Nabanggit kanina na naglaan si Putin ng halos $100 bilyon para sa isang programa ng paggawa ng barko na tatakbo hanggang 2050. Pero gaano nga ba kapani-paniwala ang numerong iyon? O ang intensyon ni Putin na bumuo ng panibagong hukbong dagat para sa Rusya? Sa katunayan, ito ay isang bansa na ilang taon nang nahuhuli sa pagkukumpuni ng kanilang aircraft carrier kung sakaling nangyayari pa nga ang mga pagkukumpuning iyon. Dagdag pa rito, mukhang hindi sapat ang kalagayang pinansyal ng Rusya para maisakatuparan ang programang iyon. Noong Disyembre 2024, napakalaki na ng nagastos ng Rusya sa kapalpakan ng pananakop ni Putin. Ayon iyan kay dating United States Defense Secretary Lloyd Austin na nagsabi noong Disyembre na napakalaki ng naging kabayaran ng Rusya para sa kamalian ni Putin. Nagwaldas na ng mahigit $200 bilyon at hindi bababa sa 70,000 ang nasawi mula Pebrero 2022. Kung ipagpapalagay na ang tinatayang taunang gastos ay $66 bilyon. Ayon sa datos, sa Hulyo 2025, ang halaga ay maaring umabot ng halos $270 bilyon o higit pa. Ang sobrang laki ng ginagastos ay hindi kayang panatilihin ng Rusya. Naubos na ng bansa ang pambansang pondo ng yaman. Noong Mayo, nasa pagitan na lang ng $30 hanggang $40 bilyon ang kanilang likidong ari-arian. Mas mababa sa 117 bilyon noong 2021. Ayon sa Atlantic Council, ang Rusya at Ukraine ay kasalukuyang nakasangkot sa isang digmaang pag-ubos hindi lang sa larangan ng labanan kundi pati na rin sa ekonomiya. Nagsisimula ng magdulot ng mga problema sa Rusya ang pag-ubos na iyon. Ayon sa konseho, ang inflasyon sa bansa ay nasa 10% na at inaasahan nilang ang paglago ng ekonomiya ay aabot lamang sa 1.5% sa 2025 mula sa 4% noong 2024 kahit ang 4% na iyon ay nakalilin lang pagdating sa kalagayang pinansyal ng Rusya. Dahil ito ay resulta ng ginawa ni Putin na binago ang ekonomiya ng kanyang bansa upang halos puro digmaan na lang ang focus. Ang mga interest rate ay nasa paligid ng 20%. Talamak din ang korupsyon sa militar ng Rusya. Ayon sa binanggit ng konseho, taliwas sa karaniwang paniniwala, wala namang napakalaking kalamangan ang Rusya laban sa Ukranya pagdating sa gastusin o supply ng militar. Ayon sa konseho, mas malaki nga ang ginagastos ng Rusya kumpara sa Ukranya. Pero sa totoo lang, malaking parte nito ay ninanakaw ng mga politiko, general at kaibigan ni Putin. Dagdag pa rito, nililimitahan ng mga parusang kanluranin ang kakayahan ng militar ng Rusya na mag-innovate. Ang huli, ang pinakakritikal para sa kinabukasan ng hukbong dagat ng Rusya. Dahil sa mga parusa na nagpapabigat sa Rusya, mapipilitan si Putin na umasa na lang sa iilan niyang natitirang kaalyado kung gusto niyang makuha ang mga materyales na kailangan para sa malalaking plano niya sa muling pagbuhay ng hukbong dagat. Nangangahulugan ito na lalo siyang aasa sa China, na higit pang naglalagay kay Putin sa bulsa ni Pangulong Xi Jinping ng China. Kahit gawin man niya ang mahirap na desisyong iyon. Ang kakulangan sa pondo ng Russia ay nangangahulugan na walang darating na maraming bagong barko at tiyak na hindi rin ang mga dekalidad na barkong ipinangako ni Putin. Ang natitira sa Russia ay isang tumatanda ng hukbong dagat
na lalo nang nawawalan ng saysay sa makabagong panahon. Ang pag-scrap ng kaisa-isang aircraft carrier nito ay sintomas lamang ng mas malaki pang problema. Ang hukbong dagat ng Russia ay nasa bingit ng bangin at tila wala nang makakapigil dito na tuluyang lumubog sa malalim na tubig. At parang hindi pa sapat ang mga problema ng Russia, ngayon ay tinatarget na ng Ukraine ang shadow fleet ni Putin. Ang huling bagay na nagpapalakas pa sa Russia ay maaring mawala na rin sa mga kamay ni Putin, na magtutulak sa Russia sa matinding problemang pang-ekonomiya na magpapahirap sa kanilang hukbong dagat na makabangon. Para sa karagdagang detalye, panoorin ang aming video at mag-subscribe sa Military Show para sa updates sa digmaan sa Ukraine.